Thank you, Ma. Hindi mo ako iniwanan. Paulit-ulit yung sabihin sa akin, Mama. Sawa ka na ba? Pagod ka na? Siyempre, ma'am, sabihin ko hindi. Nag-test na po kami. Positive stage 3 lymphoma daw po. Hindi mo maisip kung ikaw, Mama, magpalibing ng sarili mong anak. Kaya sabi ko, Lord, pagbigyan mo naman yung anak ko. Kahit ilang taon nung, kasi ang dami pa niyang plano sa kanyang sarili. Dancer, K-pop lover, certified millennial. Pero nanakawin lahat ng lakas at pangarap ni April nang ma-diagnose siya na may stage 3 cancer sa edad na 19 years old. Sabi ng mga doktor, may taning na raw ang kanyang buhay. Pero ang sabi ni April, tuloy ang laban. Ngayong hapon sa Wish Ko Lang, sabay-sabay po tayong mamangha sa ibang klaseng katatagan ng isang dalaga habang sinasamahan natin siyang tuparin ang kanyang bucket list. Hi friends! My mom and I decided to stop my chemotherapy treatment last March 29, 2019. The doctor said my cancer cannot be treated by chemotherapy anymore, and I only have a few months to live. Kung maaari lang sana na isang masamang panaginip lang ang lahat para kay April, ang masayahing dalaga. Kailan mo balak mag-asawa? Pag 26 na ako. Ikaw? Kapag 26 ka na. Punong-puno ng buhay, patuloy ang pag-indak sa sayaw na tila walang kapaguran. Active member ng dance troupe sa kanilang eskwelahan si April. Isang masipag na honor student din siya. Natuwa ako na binigyan ako ni Lord ng anak. Masayahin, matalino, parang nasa iyo na eh. Pero may pero. Taong 2016, plano ko makahanap ng part-time job para makatulong kay na mama at lumipat sa isang university. That was March. Nag-take siya ng exam sa University of Makati. So nakapasa siya, ma'am. One of the requirements is yung medical certificate. So, yung medical certificate, nagpa-x-ray siya. Doon na nakita ang meron siyang tissue mass. Tapos doon na yun, ma'am, may sign na siyang inubo. May ubo na siya, may fever na, pero off and on. Akala ko normal lang. June 6, 2016, nung nagpunta sa ospital si April para sa isang inakalang check-up lang. Hanggang sa 2017. This is the year where I went through tough roads and roller coaster rides. This is the year where I almost lost my life. Abril taong 2017, kinailangang i-admit sa ospital si April dahil sa impeksyon. Nadiskubring may bone tuberculosis daw siya at pneumonia. Doon kami sa ospital, ma'am. Doon kami nagpasko, nag-New Year, nag-trekking. Sabi ko, ano ba itong buhay na to? Parang sabi ko, trials lang ito. Kasi niya, trials lang yan. Hanggang sa dumating ang hinihintay nilang resulta ng biopsy ni April. Doon na nakumpirma na meron siyang stage 3 lymphoma o cancer. 19 years old pa lang si April noon. Ang bigat. Sabi ko, Lord, bakit sa lahat? Bakit ang anak ko pa? Sobrang bait. Sabi niya, kaya ko ito, ma. Sabi niya, huwag kang bibigay, laban lang. Magpakatatag ang dalaga at sumailalim sa radiation at chemotherapy. Pero sadyang mabigat na kalaban ang cancer. Hanggang sa tinapat na siya ng mga doktor na hindi na siya kayang gamutin at ilang buwan na lang daw ang natitira sa kanya. Sabi ko, Dok, bakit? Wala na bang ibang alternative? Mami, mahirap. Kasi yung lungs nga niya, isa na lang yun. Wala na yung isa eh. Kumbaga, burado na. Sabi ko, bahala na si Lord.
I'm home. Mula nang inuwi si April sa inuupahang bahay na ito sa Cavite, ang kwartong ito na ang naging mundo niya. Wish ka na. Wish na ka. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Pero lakas lang ang kinuha ng cancer kay April. Dahil sa kabila ng mga pinagdaraanan niya, malaki pa rin ang pagpapasalamat ni April sa Diyos. Salamat Lord kasi gising pa ako. Thank you, Ma. Hindi mo ko iniwanan. Lagi ka nandyan. Kahit na minsan, pagod ka na. Nagpakatatag ka pa rin. Thank you, Ma. Paulit-ulit yung sabihin sa akin, Mama. Sawa ka na ba? Pagod ka na? Siyempre yun, sabihin ko hindi. Oh, sige na, Day. Bukas gagaling ka na. Sabihin mo nang sasayaw ka na. Diba? April. Wake up na. Yan. Lumalaban si April dahil gusto niya pa raw gawin ang maraming bagay. 5 subo. Meron siyang listahan ng mga gusto niyang gawin. At ang tawag ng mga millennial tulad niya sa listahang ito, bucket list. Una sa kanyang listahan, nitong July 7 lang nag-post si April sa kanyang social media account. Isang simpleng hiling para kahit papano'y madugtungan ang munti niyang buhay. Sabi niya, friends, tulungan niyo ako. Ma-raise ko lang tong kailangan ko. Kasi gusto ko pang mabuhay na nandyan yung mama ko. Kanlungan, ngunit minsan ay tila kulungan ang kwartong ito. Kaya wish ni April ang simpleng makalabas man lang sana. Makalanghap ng sariwang hangin. At sana raw ay makapunta siya ng simbahan. May mga gusto raw siyang sabihin sa Diyos. Siyempre po, makausap si God. Dati kasi lagi akong pupunta doon. Kaya nahihirapan ako. Hindi raw alam ni April kung hanggang ilang Pasko pa ang maabutan niya. Kaya wish niyang makapag-celebrate ng Pasko kasama ng kanyang pamilya. Gusto niya rin daw sanang makasama ang mga kaklase niya uli. Namiss ko ang gumala. Tapos, namiss ko rin yung mga classmates ko. Mag-aaral. Imagine ko na sana isa rin ako sa mga graduate. Medyo nainggit ako. Pero darating din tayo dyan. Yun naman kailangan mo malito. At dahil princess of the dance floor si April, nais niya sanang makasayaw uli. Nais ko pang sumayaw. Doon ko na ilalabas yung emotions ko. Kaya sayaw ako na sayaw. Inamin pa sa amin ni April kung sino ang paboritong dancer at gusto niyang makasayaw. Ang kapuso heartthrob na si Raver Cruz. Hey, River. Sayaw tayo. Sa ngayon, matapang at hindi sumusuko si April. Naniniwala siyang may awa ang Diyos. Kasi gusto ko nang matapos tong paghihirap ko. Sana may malang dumating. Kasunod na nito ang tawag ni Mama Beth sa aming mga staff na nakasama nila ng ilang araw. Pagpasok namin sa kanilang bahay, Ngayon, sa Bacoor, Cavite, kung saan nakatira sina April at Mami Beth. Mag-alas 12 na po ng hating gabi. At balita po namin, ngayon medyo gising si April, kaya tsumempo po kami na ngayon namin siya makamustahin.
Good evening. O, good morning na. Good morning. Si Vicky, kayo nasa wish ko na. Hi! Salamat! Thank you, Mom. Alam mo, hangal-hanga ako sa iyo. Hindi ko ma-explain happy na sana. Kasi matagal ko na yun. Kaya napuntahan ko yun. Salamat. Ang lakas ng tsaka matuwa din. Nakita ka niya. Tsaka matuwa din nakita ka niya. Kasi palagi kaming manood sa eskwelahan. Ina sa ina, dama ko ang walang humpay na pagmamahal ni Mama Beth sa kanyang anak. Be. May bisita ka. Hello po. Tingnan mo, Be. Be. Kilala mo? Be, relax lang. Pwede ba? Pwede ba kita yakapin? Oo, pwede, ma'am. Ha? Relax lang. Alam mo, sa pictures lang kita nakikita. Ha? Dito to. Wala. Kilala mo siya? Nakakapanood ka ba ng wish ko lang? Okay ka ba? Ha? Gising na gising ka ngayon, ha? 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 Ang ganda-ganda ng face mo. Ang ganda ng eyes mo. Ang laki, oh. Ang ganda. Ha? Alam mo, hanga ako dahil narinig ko yung ibang klase ng will to live mo. Talagang kumakapit ka lang. Talagang ikaw pa yung nagbibigay ng lakas sa mga mo. Sabi niya, ha? Saan mo nakukuha yung lakas mo? Kay Mama. Kay Mama daw. Kasama ng kanyang pamilya, hiling naming lahat ay mapasaya si April. Kaya muli niyang binalikan ang kanyang bucket list. Kapansin-pansin na karamihan sa mga hiling ni April ay hindi material na bagay. Hindi nabibili, pero tunay na magpapasaya sa puso niya. Correct! Correct! Laban lang. Ha? Aakit ko sana yung kamay mo. At naririto ang mga kaibigan natin para personal na iabot ang regalong ito. Sa hindi kalayo ang lugar, isang pamilyar na mukha ang nag-aabang. Nang tapatin na si April ng kanyang doktor, naunawaan niya na maaring wala sa panig niya ang oras. Pero hanggat may lakas, may listahan siya ng mga bagay na nais niyang gawin at maisakatuparan. Nakakaapat pala kayo. Yan ang tawag? Oxygen concentrator. Oh, oxygen concentrator. Tama ba ito? Ito ba yung nakita mo sa internet? Ha? Kitang-kita ang mga ngiti sa labi ni April. Bukod kasi sa makakatipid na sila, mas madali pa siyang makapunta sa mga lugar na gusto niyang bisitahin. Ha? Gamitin na natin. Ha? Try mo? Ha? Ayan. Tignan mo, Bill. Dream come true. Okay lang. Okay ka ba? Okay? Oxygen concentrator? Check! At aba, pati ako may regalo mula kay April. For April. Suotin natin. Suotin ako na. Okay lang yan. Tama lang ba? Gusto. Okay. April, bagay pa sa akin? Tignan mo si Mami.
Okay. For April. Yay! Yay! Makalipas ang isang araw ng pagpapahinga, bumalik kami sa bahay ni na April para isa-isahing tuparin ang nasa listahan niya. For April. Para safe ang magiging biyahe namin ni na April, sinigurado naming kompleto ang medics na makakasama namin sa ambulansya. Kalmado si April sa buong biyahe namin. Mukhang na-miss din talaga ng dalaga na makalabas at makapamasyal. Ilang minuto lang, nakarating na kami. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos. Sa harap ng altar, nagsimulang mangumpisal si April sa pare. Pagkatapos ng kumpisal, nangumunyo na rin si April. Ang katawan ni Kristo. Amen. Naibigay natin ang isa sa mga hiling ni April. Makalabas ng bahay at makapunta sa simbahan, check! Makalipas muli ang isang araw ng pagpapahinga para kay April, mag-iiba na ang simoy sa loob ng kanilang bahay. Dahil it's Christmas season kina April ngayong July. At dahil 3 taon din hindi nakapag-celebrate ng Pasko ang buong mag-anak, tingnan nyo kung sino ang abala sa paghahanda ng Noche Buena sa kusina. Dahil niluluto na ni Mama Beth ang pinakapaboritong pagkain ni April tuwing Pasko, ang spaghetti. Hindi rin mawawala ang Christmas tree na hitik sa mga aginaldo. Tamang-tama, kakagising lang ni April mula sa kanyang siesta. Merry Christmas, April! At sa buong pamilya! Yan mo, daming regalo, no? Pasko? Happy? Happy? Ha? Pasko na, no? 3 years tayong walang Pasko. Ngayon lang tayo ng Christmas tree. Diba? Patatagalin pa ba natin to? Buksan na natin ang mga regalo mo, April! Hi, April. Merry Christmas. Prayers for you, good health, love, Vicky Morales. Salamat, Enrique. Easy lang. True, di ba? Ang galing news ko lang. Basahin mo na natin. Mahalin mo. Wish ko lang ulit. Don't quit. Kaya hindi tayo susuko, di ba? Keep going. Makapagdiwang ng Pasko? Check! Merry Christmas. July 17, 2019. Alas 9 ng umaga, lumabas sa social media account ni April ang selfie namin. Nakakatuwa dahil hindi niya ito nakalimutan i-share sa kanyang mga kaibigan. Makulit, nakangiti, lumalaban. Kasunod na nito ang tawag ni Mama Beth sa aming mga staff na nakasama nila ng ilang araw. Punta raw kami sa bahay nila ngayon. Pagpasok namin sa kanilang bahay, sinalubong kami ni Jong sa may pintuan ng silid ni April. Wish ko lang. Nitong nakaraang Miyerkules lang, July 17, ikinalulungkot po namin ang mensaheng natanggap namin mula sa nanay ni April, Anya
sumuko na raw sa cancer ang kanyang anak. Pumanaw na si April. Ito ang unang beses na nakita ni na Mama Beth, mga kapatid at kamag-anak si April na nasa loob na ng kabaong. Pero lalong naging madamdamin ang loob ng silid nang ibigay na namin ang picture frame na ito kung saan naroroon ang buhay na larawan ni April. Nakangiti pa rin siya kung may problema. Kahit alam niyo mabikit yung ginagawa namin. Sinigurado rin naming present ang mga pinakamalalapit na kaibigan at kaklase ni April. Sa loob ng 3 taon na hindi nila nakasama si April, binalikan ng kanyang mga classmate kung gaano kabuting kaibigan ang dalaga. April, alam ko nandito ka pa ngayon. Sana nantay mo kami. Gusto ka pa namin makausap. Sakit lang na biglang mababalitaan na wala na pala siya. Hindi ko na siya makakasayaw, hindi ko na siya mapapatawa. Baby Rose ko siya. Lagi siya nasa amin. Kahit magdamag siya sa tindahan, sasamahan niya ako kasi gusto niya ng kapwentuhan. Natupad na ang isa sa mga nasa bucket list ni April. Hindi man siya umabot sa graduation, nakasama niya ngayon ang kanyang mga kaibigan at kaklase. Hindi man nakumpleto ni April ang mga wish na nais pa niyang matupad, hindi rito nagtatapos ang aming obligasyon para sa buong mag-anak. Pero na nagawa natin lahat. Pero lang isa. Di mo tungkol siya na nagpunta ka. Tingnan mo lang sila. Ano siya? Gayunpaman, ang wish ay isang wish at ang pangako ay isang pangako. Ang pinakahuli sa listahan niya at pinakagusto niya ay makasayaw uli at may gusto pa siyang kapartner. May utang pa kami kay April. Isa pa, di ba? Yung raver. Ay, sayang na nga eh. Sabi niya, ma, sabihin mo kay ate Rita. Ituloy daw yung shoot. Ituloy ang shoot. Yun ang huling salita niya. Sa hindi kalayo ang lugar, isang pamilyar na mukha ang nag-aabang sa pagdating ni na Mama Beth. Siya kasi ang final wish ni April. Kuya River, sayo tayo. Si Raver ang mismong humiling sa amin na katagpuin ang mag-anak dito. Napakabigat pa kasi kay Raver na makakita ng isang tao na nakaburol dahil sa sakit na cancer. Sensitive pa for me kasi nga alam ko yung pinagdadaanan ng pamilya and yung mga tao na apektado sa ganitong sakit kasi recently lang my mother passed away. Malamang ay nag-iisip si Mama Beth at mga kapatid ni April kung ano ang ginagawa namin dito. Siguro nagtataka ho kayo kung bakit tayo nandito. Tignan niyo naman yung lugar. Totoo. No? Kasi, Nay, sa totoo lang, gusto talaga namin lahat ng promise namin sa inyo at kay April, matupad natin. At alam ko, may isa pa kaming utang sa kanya na hindi umabot. Gusto namin tuparin talaga lahat, Nay. Ha? Ay, talagang pumunta po si River dito dahil alam niya talaga, ito talaga yung wish po ni April. Dahil sa pinagdaanan nila ng kanyang ina na nagkataong Mama Beth din ang pangalan, tunay na batid ni Raver ang mga pinagdaraanan ng mga naiwan ni April.
Gayunpaman, tulad ng ina ni Raver na hanggang ngayon ay kinakausap niya sa pamamagitan ng panalangin, naniniwala rin siyang nakikita pa ni April ang lahat ng ito. Ako, message ko kay April. April, maraming salamat sa ilang years na pagmamahal mo sa pamilya mo. And I'm sure na masaya ka na ngayon. Kaya mo, sabihin ko sa nanay ko na, pag nadasal ko na sana magkita kayo. Diba? At para tuluyang makumpleto ang mga naging kahilingan ni April, eto ang isang sayaw ni na Raver at Mama Beth na iniaalay nila kay April. Ang huli sa kanyang bucket list, check. Halong saya at lungkot ang nadarama ni Mama Beth sa mga sandaling ito. Parang nakikita niya raw ang buhay na mukha ni April na nakangiti sa kanila. Hayaan nating magsilbing isang magandang alaala ang sayaw na ito sa masasayang panahon na kapiling ni na Mama Beth ang kanilang bunsong si April na punong-puno ng pangarap, pag-asa at pagmamahal. Magpahinga ka na, April. Paalam sa'yo. Habang buhay kang mananatili sa aming mga puso. Muli po kaming nakikiramay sa mga naiwan ni April. Ngayon ay nasa masayang lugar na siya na walang hirap at walang sakit. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa atin kung paano natin dapat bigyang halaga ang bawat araw sa piling ng ating mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, gawin nating misyon ang magpasaya at maghatid ng pag-asa sa ating kapwa. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Samahan niyo po kami sa aming mega surprise para kay Miss Rhea Santos this Saturday po, dito lamang sa Wish Ko Lang.